Mapagpalang araw sa inyo lahat mga anak. Ngayon ay babalikan lamang natin ang mga nakaraan nating tinalakay. Kaya naman sana pahalagahan mo ito ha. Unang aralin, ito'y tungkol sa pagkakaiba ng propaganda at himagsikan. Ito yung kung ano yung naging saysay o kahalagahan ng pagsulat ng ating mga bayani sa natatamo nating kalayaan ngayon. Kaya pinag-aaralan to, kaya napakahalaga. Una, sa panahon ng propaganda, ang gusto nila o layunin nila ay magkaroon ng pantay na pagtingin sa mga Pilipino ang mga Kastila. Ikalawa naman ay gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas sa halip na sakupin ito. Ikatlo, magkaroon ng kinatawa ng korte ng Espanya para kung mayroong mga kaso ay mapapakinggan ng patas ang mga Pilipino. Ikaapat, gawing Pilipino ang mga kura o pari sa bawat simbahan. Kasi hindi ba, madalas mga Kastila rin ang mga pari doon. Ikalima, ibigay ang kalayaan sa pamamahayag, pananalita, pagtitipon at pagpapahayag ng mga damdamin o sasabihin. Ngayon ay tapusin natin ang tungkol sa propaganda. Paano naman po nung panahon ng himagsikan? Ang layunin nitong grupong ito o ng katipunan, yung KKK ay una, makabuo ng matatag na alyansa o samahan. Ikalawa, lumaban sa pamamagitan ng revolusyon o pag-aaklas. Ikatlo, palayain ang bansa sa ilalim ng mananakop na mga Espanyol. Ikaapat, magtatag ng isang republika matapos ang kasarinlan o kalayaan. At yun, dahil dyan sa ginawa nilang yan, na nagtulong sila, ito tayo ngayon, may taglay tayong kalayaan. Sa ikalawang aralin naman tungkol sa tula, sa aking kababata at pag-ibig sa tinubuang lupa, dito naman ay kailangang masanay kayo kung ano ang pagkakaiba ng mga salitang ito. Una, talinghaga. Ang ibig sabihin nito ay yung masining na pangusap o yung mga mahihirap na pangusap o malikhaing pangusap na hindi direkta ang kahulugan, na sa halip na sabihin ko ang ganda ng mata mo, sabihin ko pa ang iyong mata ay tila bituin sa langit, o diba? Yun, ganun yung talinghaga. O halimbawa rito, ang kabataan ay ilaw ng kinabukasan. Ang paliwanag doon, hindi siya literal o totoong ilaw yung kabataan ng bombilya, kundi mahalagang papel bilang gabay sa kinabukasan. Ikalawa, tono. Sir, sa gitara po. Sige, tuloy mo yan. Yung tono, ito yung damdamin o saloobin ng manunulat o ng makata na nais iparating sa'yo. Mula sa manunulat, gustong iparating sa'yong damdamin. Kagaya nito, itanghal mo yaong dangal ng sangkatauhan. Anong ibig sabihin nun? Ang tono nito ay mapagpuri, mapag-asa dahil naniniwala ang sumulat nito na si Jose Rizal sa kakayahan mo bilang kabataan. Hoy, naniniwala kami sa inyo kaya huwag niyong sayangin ang paniniwala namin na talagang pag-asa kayo ng bayan. Ikatlo, pahiwatig. Kapag tinanong ng pahiwatig sa inyong pagsusulit, ang ibig sabihin nito ay yung nais iparating ng may akda, pero hindi direktang mababasa doon Mababasa mo yung kwento, pero wala doon yung sagot. So, kagaya nito, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang paliwanag nun ay pinapahiwatig nito na naniniwala ang ating mga bayani sa iyong kakayahan, sa iyong kilos, talino at asal. Ang susunod ay imahe. Ano yung imahe? Ito yung mga salitang naglalarawan na parang nakikita mo yung itsura ng buong kwento. Halimbawa, katulad mo'y ilaw sa karimlan. Ang ibig sabihin nun, nagbibigay ito ng imahe ng kabataan bilang liwanag sa gitna ng dilim o kaguluhan. Ibig sabihin, yung ginamit dun sa halimbawa, sir, parang may mga larawan na kapag sinabi yun, naiisip mo yung itsura. Opo, ganon. Ganon siya. Ikalima, simbolo. Ito yung katumbas na bagay na o hayop. Kapag ginawang bagay o hayop ang isang katangian o kahulugan. Kagaya nung ibon, di ba? Sa atin, kalayaan. Sir, bakit kalayaan? Ang paliwanag dyan ay simple. Yung paglipad ng ibon ay nangangahulugan na
walang pumipigil. Nagagawa niya ang gusto niya. Kaya, yung kalayaan, kapag ginawa mo siyang hayop o ipinadrawing sa'yo, ibon ng katumbas. Hindi ba? Sir, isa pa nga pong halimbawa ng simbolo o halimbawa, dahil hindi ka naman mautusan sa bahay, ang simbolo ng nanay mo sa'yo lagi ay pwedeng tandang. Di ba? Naputak ng putak. Nagiging tandang tingin mo sa kanya o parang manok na putak ng putak kasi ang tamad mo eh. Ha? Kilos ka na para yung simbolo mo sa nanay mo iba, mas maganda, hindi nakakapikon. Ha? Oh, dako naman tayo sa ikatlong aralin. Narito na yung pinadaling paliwanag sa akda na Kartilya ng Katipunan. Gawa ito ni Emilio Jacinto. Uy, paalala ha, huwag nyo nang kalimutan yung ibig sabihin ng kartilya. Mahirap lang yan sa simula, pero ang ibig sabihin ng kartilya, katulad ito ng mga ibinibigay sa mga paaralan sa bawat mag-aaral. Ano po yun? Ito yung rules, yung handbook. Sir, ibig sabihin po, nung panahon po ng mga bayani, para makasali sila dito sa Katipunan, binibigyan sila muna ng handbook. Oo, nandun yung mga panuntunan, mga paalala sa mga dapat nilang gawin o dapat nilang maging gawi. Dapat nilang nasa puso bago sila sumali. Parang dito sa paaralan, sa bawat paaralan, hindi ba? Dapat malinaw na alam mo ang mga pwede at hindi pwede para alam mo kung paano ka kikilos at para wala kang nalalaba. Oh, narito. Ang una, ang buhay daw natin ay gamitin natin sa tama para masabi nating may saysay ang buhay natin. Ikalawa, bukal dapat sa puso ang pagtulong, walang hinihintay na. Very good, kapalit. Ikatlo, ang tunay na kabanalan, mabuti sa kapwa. Hindi yung simba ka lang ng simba be. Pagkatapos, lamon na. O ikaapat, maging patas sa kapwa. Ikalima, gawin ng tama ang tungkulin nang hindi iniisip ang sarili. Yung hindi mo kailangang ilagay yung pangalan mo na ikaw yung gumawa nun bago masabing tumulong ka o bago ka tumulong, di ba? Ika-6, maging maingat sa sasabihin at ipapangako. Kapag nagsalita ka, maingat, di nakakasakit. Kapag nangako ka, tuparin mo. Ika nga, magkaroon ka ng palabra de honor, pagtupad sa pangako. Ika-8, igalang ang babae tulad ng ating mga nanay na nagsilang sa atin. Ika-9, gawin sa iba ang nais mong gawin sa iyo. Golden rule yun ha, di ba? Do not do unto others and do not kaya mo yun. O, ika-10, gawin ang tama kahit mahirap. Gawin ang tama kahit walang nakakakita sa'yo. Oo, tigil mo yan. Oo, yan o, yung ginagawa mo yan. Tigil mo yan. Uy. Ika-11, ang tunay na pagkatao ay mabuti. Para masabing masukat, malaman na yung pagkatao mo ay maayos, mabuting tao ka. Yun lang. Hindi naman sinabing dapat mayaman ka, dapat matalino ka. Number 1, mabuti ka. Oo, ikaw yun. Dapat mabuti ka lagi. Ika-12, huwag magpaapi. Bakit sinabing ipagtanggol mo yung naaapi? Ayoko ng ganun. Hindi naman masyadong totoo yun, di ba? May nagsasaksakan, gigitna ka. Syempre, ganun yung naisip mo. Hindi. Huwag magpaapi. Kung kaya mo umiwas sa gulo, umiwas ka. Pag inaapi ka, magsalita ka ng maayos. Sabihin mo. Ganun. Ika-13, makipaglaban gamit ang isip sa halip na damdamin lamang. Oo, hindi yung kapag makikipag-away ka, puro ka iyak. Kala mo dyan, sumbong kita sa nanay ko. Oh, wag gano'n na. Ginagawa mo. Yun, kapag ginamit mo yung isip mo, mas makakaisip ka ng plano na maayos. Mas masasabi mo ng maayos yung nais mong sabihin. Mas malaki ang tsansa na maging mapayapa ang sitwasyon. Ika-14, igalang mo ang kapwa mo. Oh, papaliwanag ko pa ba yun? Igalang mo. Kang maingay pag may mga natutulog na kapitbahay. Kang video okay ng video okay ng ganong oras na trip mo. Oo, dapat itinuturo yun. Dapat tinatandaan mo yun. Igalang mo yung kapwa mo. Huwag kang nagyoyosi sa
tapat ng kapitbahay kasi iniingatan mo yung pamilya mo. Galing no? Wag ganon. Huwag mo din laksan yung tugtog mo. Di lahat ng tugtog mo gusto din nila. Hinaan mo lang. Oo, birthday mo. O di happy birthday. Pero tahimik lang kayo. Doon kayo sa loob ng bahay nyo. Magkulong. Igalang ang kapwa. 15, gamitin ang oras sa mahalaga. Kagaya ngayon, di ba? Ano man ang ginagawa natin, anong pagkakataon, yung isip mo, punuin mo ng karunungan. Kung napapagod, magpahinga. Gamitin ang oras sa mahalaga. Hindi yung kailangan habul-habulin ka pa ng teacher mo bago ka gumawa. Ay, naku. Bago ka na, hoy. Tanda mo na. 16, sundin o gawin ang kartilya bilang isang panata. Gaya ng rules sa paaralan. Kahit wala nagbabantay sa'yo, gawin mo. Bye-bye! Love you!